Did you feel like I abandoned you? When I was a little kid, the only reason why I became a singer was so that I could be with you. Your every wish will be done. Maraming pagkakataon, lalo na sa buhay ng normal na pamilyang Pilipino na may isang miyembro ng pamilya ang mauunang magkaroon ng kakayahang kumita, umakay at tumulong sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Isa na yata yan sa pangarap ng marami sa atin ang magkaroon tayo ng kakayahan na alisin sa kahirapan ang ating pamilya. Ang masaklap lang mga idol, marami din ang pagkakataon na kapag nagkakapera na, dun pa nasisira ang ibang pamilya. Mayroong mga nalulung sa bisyo, may nag-away dahil sa pera at iba pa. Madaming ganyan. Yung sa huli ay natatanong sa sarili kung natulungan ba niya ang kanyang pamilya o naging daan lang siya para lalong mapariwara ang mga ito. Ganyan ang naging buhay at karanasan ng tatalakayin natin ngayon na si Nick Carter, ang pinakabata at pinakatinilian ng mga kababaihan noong araw sa kasagsagan ng kasikatan ng kanyang kinabibilangan na boy band na Backstreet Boys. Nakaranas ng kasikatan noong una ay nagbigay ng malaking tulong sa kanyang pamilya, hindi lang financially dahil nahila din ito ang kanyang mga kapatid sa spotlight, lalong-lalo na nga si Aaron Carter. Pero sa huli, ang kasikatan at yamang nakamtan ang siya ring sumira sa kanilang pamilya. Naging isa sila sa mga pinakamakontrobersyang pamilya na halos lahat ay nasangkot sa masamang bisyo at iba't ibang problema. Literal na kinain sila ng kasikatan mga idol. Kaya halika at alamin natin ang matagumpay pero malungkot at madilim na kwento ng buhay ni Nick Carter. Ganon din ang mapait na sinapit ng kapatid nito na si Aaron Carter. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang i-like ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to another Ipinanganak si Nicholas Jean Carter sa Jamestown, New York noong January 28, 1980. Panganay na anak na Jane Elizabeth at Robert Carter na nagmamay-ari ng isang bar na tinatawag na Yankee Rebel. Kaya masasabi natin na medyo ayos naman ang kanilang pamumuhay, lalo na at sila din ang nag-manage ng The Garden Villa Retirement Home noong lumipat sila sa Florida. 4 na taong gulang pa lang noon si Nick na sa murang edad ay nakitaan ito ng kanyang ina ng talento sa pagkanta, kaya agad niya itong ipinasok sa isang voice lesson. Nasundan pa ito ng pagpasok nito sa acting at dance lessons. Sa paglipas ng ilang taon ay nagkaroon si Nick ng 4 na mga kapatid, si Bobby Jean, si Leslie at kambal na si Aaron at Angel, na talaga namang maayos ang relasyon habang lumalaki. Pero ayon sa interview ng mga ito ay hindi umano naging ganung kasaya ang kanilang kabataan. Lumaki sila sa isang lugar kung saan ang karamihan sa kanilang mga kababata at mga dating kalaro ay maalin sa patay na, nakakulong o nalulung sa masasamang bisyo. Lumaki din sila sa mga magulang na may matinding bisyo sa pag-abuso ng alkohol at palaging nagkakaroon ng matinding pag-aaway sa harap ng mga bata. Kaya hindi napapansin ng mga ito na unti-unti ay sobrang toxic na nang itinatanim nila sa utak ng mga ito. Kaya naging paraan ni Nick ang pagsali o pag-audition sa pagkanta, pag-arte o pagsasayaw sa iba't ibang programa para lang matakasan ang lahat ng negatibong bagay na nangyayari sa kanyang paligid. Doon niya nakilala si AJ McLean at Howie Durao sa ilang mga auditions. Nasanay si Nick na mas maging close sa mga mas may edad sa kanya dahil sa mura niyang edad kakaunti lang talaga yung tulad niya na nakikipagsabayan sa mga mas matanda para mag-audition. Kaya madalas din itong mabuli ng kanyang mga kaklase dahil na rin nga sa hindi ito nagkaroon ng panahon na makipagkaibigan sa mga ito. At karamihan pa umano sa mga ito ay selos dahil sa atensyong nakukuha ni Nick sa kanilang school. Madalas kasi itong mag-perform at maging bahagi ng iba't ibang programa. Dumadating pa sa punto mga idol na nagugulpi ito kaya napilitan si Nick na mag-homeschooling. Ganun pa man ay magbabago naman ang lahat noong 13 taong gulang na si Nick. Sumugal itong tanggihan ang offer na $50,000 ng The Mickey Mouse Club ng Disney at mas piniling maging miyembro ng grupong noon ay wala pang kasiguraduhan ang kakahinatnan
nadatnan. Kasama sina AJ at Howie at karagdagan na magpinsang si Brian Littrell at Kevin Richardson ay nabuo nga ang itinuturing na greatest boy band of all time na Backstreet Boys noong April 20, 1993. At sa kasagsagan ng kasikatan ng Backstreet Boys ay masasabi nating si Nick Carter ang pinakapopular sa grupo, lalong-lalo na nga sa mga kabataang kababaihan. Pinakabata kasi si Nick at naging trademark nito ang makalaglag panty niyang boses at biyak nitong blondie na buhok. Sabayan mo pa yan ng likas na galing sa pagsasayaw, kaya sobrang galing ng idea na ipasok nito sa eksena ang kanyang nakababatang kapatid na si Aaron Carter, habang sobrang tindi pa ng kasikatan ng Backstreet Boys mula sa forma, buhok, mukha at maging sa boses. Para talaga itong mini version ni Nick Carter, kaya hindi nga nagtagal naakay nga niya si Aaron patungo sa tugatog ng kasikatan. Kung tititigan natin sila sa screen ng ating mga TV, sa song hits at posters ay tila ba napakaswerte nilang dalawa. Sobrang sikat at sobrang successful, pero sa likod ng lahat ng ito ay ang masamang epekto na parang kalawang na unti-unting sumisira sa solido nilang relasyon bilang magkapatid. Ayon sa kakambal ni Aaron na si Angel, mas sinira umano ng kasikatan at pera ang kanilang pamilya. Lumaki umano sila na punong-puno ng emotional abuse, dysfunction at addictions. Mas lumala ang bisyo ng kanilang mga magulang at tila ba naipasa sa mga anak ang obligasyon para sa pamilya. Ang masama pa nito mga idol ay ika nga kung ano ang nakikita ng mga bata sa mga magulang inaakala nilang tama o normal lang, kaya natuto na din mag-inom ang mga anak ng mga ito at malma pa kalaunan natutunan na din gumamit ng mga ito ng mga ipinagbabawal na gamot. Hindi nakaligtas dyan si Nick Carter dahil nakuha nito ang bisyo ng ina sa pagka-addict sa alkohol at sa edad na 18 taong gulang ay nagsimula na din itong gumamit ng iba't ibang uri ng ipinagbabawal na gamot. Nasangkot din ito sa kabi-kabilang kontrobersya tulad ng pagkaka-aresto nito dahil sa pakikipag-away nito sa isang nightclub. Samahan mo pa yan ng isang kasong rape mula sa isang pop singer. Isa din sa naging biktima ng sitwasyon ay si Aaron Carter. Ayon dito ay bawal umano sila na makipagparty at hindi niya pwedeng gawin ang anumang bagay na gusto niya. Ang naging mahalaga lang ay kumita ito ng pera, kaya sobrang sakal na sakal ito ng naturang sitwasyon. Ginusto nitong hanapin ang mga bagay na pwedeng magpasaya sa kanya at sa kasamaang palad, kasabay ng pagre-rebelde nito sa kanyang mga magulang sa edad na 17 ay droga din ang naging takbuhan nito, na ayon pa nga dito ay kapatid niyang si Leslie ang nagturo sa kanya. At sa pagpanaw ni Leslie noong 2012 sa edad na 27 na ang naging dahilan ay drug overdose, doon na rin nagsimulang mas tumindi pa ang lamat sa relasyon sa pagitan ni Nick Carter at ng kanyang buong pamilya, lalong-lalo na nga kay Aaron. Gustuhin mang magluksa ni Nick Carter kasama ang pamilya sa pagkawala ng kanyang kapatid, hindi nito magawa dahil siya umano ang sinisisi ng mga ito sa nangyari, kaya hindi na lang ito lumapit sa lamay ni Leslie. At kahit mabigat man ang loob ay mas pinili na lang nitong sumama sa tours ng Backstreet Boys. And then I started to get blamed by the rest of the family. And I have a large family, they all went there, and they were blaming me for the death. I felt it was unfair. It was unfair, especially with all the things that I have done, and still to this day continue to do for them. I mean, I love my family like everyone loves their family. Mas tumindi pa ang samaan ng loob ng magkakapatid, lalo na sa pagitan ni Nick at Aaron. Ganun pa man, kahit ganun na ang nakitang epekto ng naturang bisyo, nagpatuloy naman ang addiction ni Aaron sa paglipas ng mga panahon. Kabaligtaran naman ito ay pinilit naman ni Nick na baguhin naman ang kanyang sarili. Nagtagumpay itong alisin ang mga bisyo sa kanyang buhay at sa edad na 33 taong gulang ay pinakasalan na nito ang kanyang longtime girlfriend na si Lauren Michelle Kit noong taong 2014. Ang problema mga idol ay hindi rin magkasundo ang asawang si Lauren at ina nito na si Jane, kaya nasundan na din yon ng pagtanggal ni Nick ng anumang koneksyon niya sa kanyang mga magulang, dahil ayon dito ay ginagamit lang siya umano ng mga ito para pagkapirahan. Naging maayos naman ang pagsasama ng mag-asawa at nagkaroon pa ang mga ito ng 3 mga anak. Hindi na nagkaayos si Nick at kapatid nitong si Aaron Carter hanggang
nang maganap na nga ang hindi inaasahang pagpanaw nito. Sa mga hindi nakakaalam mga idol ay pinilit baguhin ni Aaron Carter ang kanyang sarili sa mga huling parte ng kanyang buhay dahil yun ang kanyang nakitang paraan para makuha niyang muli ang kustodiya ng kanyang anak. Inanunsyo nito noong September 2022 na muli siya umunong pumasok sa rehab dahil gusto niyang ibalik sa kanya ang kanyang anak at idinagdag pa nito na ang pagiging ama ang pinakaimportanteng bagay ngayon sa kanya. Ganun pa man, makalipas lang ang mahigit isang buwan, noong November 2022 ay natagpuan na si Ero na wala ng buhay. Naging malaking dagok ito para kay Nick at sinabi nitong walang ibang pwedeng sisihin sa nangyari kundi ang napakasamang addiction at mental illness. Hindi pa dito natapos ang problema ni Nick mga idol dahil inulan ito ng kasong rape mula sa iba't ibang kababaihan na ang pinakahuli nga ay ngayon lang August 2023. Lahat ng reklamo ay nangyari pa umano sa kasagsagan pa ng kasikatan ng Backstreet Boys pero naipanalo naman ni Nick ang lahat ng kaso at sa ngayon ay nag-file na ito ng counter lawsuit sa lahat ng mga kababaihan na nagdemanda sa kanya. Pero habang nasa ganitong sitwasyon si Nick ay isa na namang bangungot ang dumating dito noong biglaang pumanaw na naman ang isa niyang kapatid na si Bobby G noong December 23, 2023 na ang muli na namang salarin ay ang salot na ipinagbabawal na gamot. Kaya ang natitira niya na lang kapatid ngayon ay ang kakambal ni Ero na si Angel. I was in another place and I was traveling and I saw things happen there and then saw things happen to you and saw things happen to all these people and I couldn't do anything because I was someplace else. I couldn't help you guys. Ang mga tinalakay natin dito sa video ay ilan lamang sa maraming madilim na naging kapalit ng kasikatang tinamasa ni Nick Carter. Kaya kahit sabihin natin hindi niya ito ginusto, ay hindi rin niya maiwasang hindi maging responsable sa dinanas ng kanyang mga kapatid. Ikaw idol, ano ang kalagayan mo ngayon sa pamilya? Isa ka bang magulang? Isang breadwinner ng pamilya? O baka naman bata ka pa na no choice pa kundi umasa kina tatay at nanay o kuya at ate? Kung ano pa man, sana'y may napulot tayong aral sa video natin ngayon. Huwag nating hahayaang sirain ang pera at success, lalong-lalo na ng masamang bisyo ang ating pamilya. Huwag ding mamaliitin kung gaano ka-powerful ang gawing sentro ng buhay natin ang Diyos at ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng bawat miyembro ng pamilya. Dahil maliit lang ang buhay, anuman ang marating mo, ang pagkakaroon pa rin ng maayos na pamilya ang isa sa pinakamalaking yaman sa mundo. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.